Bakit may mga tao na sobrang gahaman at mukhang pera, kahit hindi nila pag-aari ay pinagkakainteresan pa rin? Bakit may mga taong hindi nakokontento kung ano ang meron sa kanila? Kayo ba, naranasan nyo na ba na magkaroon ng mga gahaman na kamag-anak na kahit hindi na nila parte, ay pilit pa rin nilang kinukuha para lang mapasa kanila ito? Totoo kaya ang kasabihan na kung sino pa ang mga kadugo o kamag-anak mo, sila pa ang unang makakalaban mo pagdating sa mga ari-arian? Tungayan po ninyo ang aking kwento. Kwento ng magbibigay aral sa inyo, lalong-lalo na sa mga taong inaapi o di kaya ay nang aapi. Isang kwento na magpapahimok sa inyong mga puso na kahit anong mangyari o kahit anong kaganapan mo sa buhay, dapat gumawa ka ng malinis na paraan para hindi ka mababalikan. Kayo, nakaranas na ba kayo ng ganito? Sir Caspar, isang magandang araw po sa inyo. Isang kwento rin ang aking ilalahad sa iyong tagapakinig. Isa na namang karanasan ng mga taong may kaibigang mababait na elemento. Sana po ay magustuhan din ninyo. Tawagin niyo na lamang po akong Elena. Taga rito sa probinsya ng Bohol ang lugar na may mahiwagang kabundukan na hindi maipaliwanag ni inuman, kung saan nagmula ang mga maliliit na bundok na pareho-pareho ang hugis. Kahit dito na ako lumaki, para sa akin, mahiwaga pa rin at wala kaming karapatang questionin ang lumikha nito. Isa na naman po akong buhay na saksi sa kahiwagaan ng ating paligid. At ako po ang makakapagpatunay na may mga nilalang na handa tayong tulungan. Sa isang taong kagaya ko na wala ng pag-asa pa sa buhay, sino ba naman ang magakalang aalagaan ako ng mabait na engkanto na namumuhay sa bukirin na namana ako sa aking mga magulang? Lumaki ako sa buhay fairy tale. Ang style nga sabi nila. Hindi ako nakaranas ng hirap sa buhay. Sa dami ng pag-usubok kong pinagdadaanan, hindi ko naramdaman. Ako pala ay inaalagaan na ng mag-asawang engkanto. Dito ko po sisimula ng kwento ng aking buhay. Malungkot at may masaya din naman, pero puno ng kapahamakan. Mayaman po ang angkan ko at nagkataon naman na solong anak ako. Malawak ang aming lupain at halos katabi lang ng sikat na Chocolate Hills kung tawagin ng mga dayo at mga foreigner na bumibisita dito. Pag-aari ng gobyerno ang malawak at sikat na Chocolate Hills at may nadadala man kaming pag-aring bundok, pero hindi ito ang mismong sikat na Chocolate Hills. Akala ko noon wala na akong mahihiling pa sa buhay ko. Hindi ko kasi naranasan ang maghirap sa buhay. Ang alam ko lang, walang ubos ang pera namin. Pero habang tumatanda ako at nagkakaedad na rin ang mga magulang ko, nag-iiba na rin ang takbo ng buhay namin. Lalo na't namatay ang lolo at lola ko, doon na nagsimula ang problema ng pamilya. Elena anak, matanda na kami ng papa mo. Aayusin ko na ang mga property natin ha. Ang lupain natin, alagaan mo yon. Ikaw lang ang magmamana ng lahat. At mag-asawa ka pati. Mahirap pagtanda mo. Mahirap mag-isa anak. Ma, nag-i-enjoy pa po ako. Tsaka hindi naman aalis ang lupaing iyon eh. Hayaan mo na ma. Kayo naman ni Papa mag-enjoy lang din. Mapera tayo at marami pa kayong negosyo. Hindi agad-agad mauubos ang pera natin. Alam kong nag-aalala sa akin ang mama. 25 anyos na ako noon. At hindi na nga biro naman na wala pa rin akong magustuhang manliligaw. Wala namang makapanligaw sa akin na mahirap lamang. Dahil alam nila na kilala kami
at may kaya kami sa buhay. Pero ewan ba, wala talaga akong magustuhan sa kanila. Kung may mayaman man na nanliligaw, pinaparamdam naman nila sa akin na kaya lang nila ako nagugustuhan dahil sa mga property namin at negosyo ni mama at papa. Apat lang kasing magkakapatid sina papa at sa lawak ng lupain ng lolo, malaki talaga ang pinaghatian ng magkakapatid. At tulad kong solong anak, alam nila sa akin lang lahat ang maiiwan ng magulang ko. Mabait ang papa ko at kahit hindi siya panganay, oo na lang ng oo ito sa kanyang mga kapatid. Kahit ang namanan niya ay ang malawak na lupain sa bukid. Oo uli ang papa. Ayaw ng mga kapatid niya sa bukid, pero okay lang kay papa. Basta ayaw niya ng away at gulo. Siya nang mag-a-adjust para wala na daw gulo sa pamilya nila. Ang property na naman namin na sa Kabayanan ang namana ng mama ko. At malaki din ito at mahal ang halaga. Kaya sino ba namang binata ang hindi ako gugustuhin? Lalo't mga mukhang pera ang mga lalaking gusto daw kuno ako. Marami akong kaibigan noong kabataan ko. Siyempre mapera ako. Kaya marami ang nakikipagkaibigan. Ang mga kaanak ko naman may sarili silang mundo. Ayaw nila sa akin kasi inggit ang kanilang nararamdaman. Ang side kasi ng papa, super dami ang mga pinsan ko. Ang isang kapatid ng papa, umabot ng nasa 9 ang anak nito. Kaya kahit anong laki o dami ng property nila, hindi sapat ang kanilang mamanahin. Kaya hindi sila maituturing na mayaman. Kumbaga, may kaya lang sila sa buhay. Ang isa pang kinaiinggitan nila sa aming pamilya, ang mama ko magaling na negosyante. Galing ang mama sa pamilya ng mga negosyante at dahil maliit lang ang pamilya ni na mama, maaga siyang naulila. At kahit mga kapatid niyang panganay, agad din namang namatay dahil lahi nila ang sakit sa puso. Kaya naiwan din kay mama ang malalaking property sa Kabayanan namin. At kilala ang kanyang mga negosyo. Natamad naman akong ipagpatuloy at tumulong. Hindi naman porke solo akong tagapagmana ay tamad na akong maghahanap buhay. Talaga lang dahil sa pagkikitungo sa akin ng mga tao at mga kamag-anak ko, naging hirapan akong makisama sa mga plastik na tao sa paligid ko. Habang nagkakaedad ako at napapagod na sa buhay sa Kabayanan, hinayaan ko na sina mama at papa na mas gusto ko sa aming bukid. Yan ang napagpasyahan ko at yun ang gusto kong mangyari. Pa, magpapagawa ako ng bahay bakasyonan sa bukid ha. Ako ang masusunod sa design. Doon na muna ako. Ayoko na dito sa bayan. Daming mga plastik na tao. Kinakaibigan lang ako para magpalibre at utangan. Bata pa naman kayong dalawa kaya kaya nyo pa dito. Nauunawaan ko anak. At alam namin ang nangyayari. Maging ang trato sa iyo ng mga pinsan mo. Sige, pumapayag kami ng mama mo. Kaya lang mag-iingat ka. Alam mo naman ang panahon ngayon. Pag solo ka, ang mga masasamang tao nakaabang sa iyo at baka saktan ka. Alam ko papa, at hindi naman ako bata. Isasama ko naman si Yaya at ilang mga kasambahay natin. At dito rin naman ako titira kumbaga hanggat maaga, dapat masanay na akong mag-isa. Okay yun anak ha, lagi mong tatandaan, iba ang buhay doon kumpara sa buhay mo dito sa bayan. At mag-asawa ka, lagi kong paalala yan sa iyo. Mag-ingat ka din sa mga taong labas doon. Ewan ko ba kung bakit ganito ang ugali ko. Mas gusto kong mag-isa kaysa lantaran akong niloloko lang ng mga naging kaibigan ko mula nang magsimula akong mag-aral. Sadyang hindi kasi ako madamot kaya inaabuso nila ako. Sa una akala mo kaibigan sila pero gagamitin lang pala ako para mautangan at mailibre sila sa lahat ng lakad namin.
Masama pa ako pag hindi ako nakapagbigay at sisiraan nila ako pag nakatalikod na ako. Kaya nang makatapos ako, nagpasya ako na mamuhay na lang sa bukid. At sinimulan ko na nga ang aking bahay bakasyonan sa bukid. Kay sarap ng hangin at malayo sa usok ng mga sasakyan. Pasok naman ang sasakyan ko at pagtagulan lang, medyo madulas ang daan. Isinama ko ang aking 50 years old na yaya at dalawang kasambahay. May mga kapitbahay naman kaming malalayo lang at natatakpan sila ng malalaking puno at malawak na kagubatan. Malawak ang barangay namin at may malawak ding highway na ginawa ng gobyerno. Maraming magsasaka sa karatig barangay namin at minsan na akong naisama ng papa noong nagpasukat siya ng lupain namin. Noon pa man, gusto ko na ang lugar na iyon. Hindi ko tanaw ang mga bahay ng mga magsasaka, pero pag nagpapastol sila ng hayop, tanaw na tanaw naman naming may mga tao sa paligid. Nalilibang na kami ni Yaya habang tinatanaw ang mga maliliit na kabundukan. Hanggang tinanong ako ni Yaya at nag-aalala na rin kasi ito sa sitwasyon ko. Elena, bakit ganito ang gusto mong buhay? Bakit hindi ka mag-opisina sa mga negosyo ng mama mo? Matanda na ako. At paano pag nawala na ako at matanda na rin ang mga magulang mo? Naiisip mo ba yon? Paano ka pagtanda mo? Saad ni Yaya. Naiisip ko din yan, Yaya. Akala mo ba manhid ako? Pero hindi ko din alam bakit ito ang gusto kong buhay. Nag-aral naman ako pero mula pagkabata, ang tingin nila sa akin, gamit lamang na napapakinabangan. Ang mga kababata ko, iniwan na nila kasi ako. Kasi wala na silang kailangan sa akin eh. Napaluha na lang ang yaya ko dahil nga sa sitwasyon ko. Magta-30 na ako nung manirahan ako sa bukid. Ang mga kasambahay mo, alam kong hindi sila tatagal dito. Mga dalaga yan at tiyak maiinip. Kaya maging handa ka na ha. Dagdag pa ni Aya. Dumadalaw naman ang mama at papa at lagay naman ang loob nila na safe ako sa bukid namin. Nakikita ko rin na hindi na nga sila na bata. Matanda na ang mga magulang ko. At napapaluha ako ng lihim dahil iniisip ko, paano na nga ba ako pag nawala sila? Tauna ang nagdaan at nag-enjoy ako sa buhay ko. Nakasanayan ko na ang buhay sa kabukiran. Sa ilang ektarya kong lupa, naisipan kong pataniman ng mangga at mga prutas na kahit taon pa ito bago bumunga. Basta't iyon ang gusto ko. Kay gandang tignan ang lupain ko habang lumalaki ang mga puno ng mangga, rambutan, star apple at avocado. Idagdag pa ang mga niyog na matagal nang nakatubo doon. Halos araw-araw akong namamasyal at mangang-mangha ako sa aking nakikita. May mga prutas na akong pag-aari. Marami akong natatanaw na mga magsasaka sa di kalayuan. Kinakawayan ko sila at malimit na pinapadalan ko sila ng mga kakanin at malinis na tubig. Lahat sila mahirap at ang pangungupahan lamang ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Napatitig ako sa kanila dahil hindi ko alam ang pakiramdam ng mahirap at nakabilad sa sikat ng araw. Naging kaibigan ko sila at kahit hindi ko kilala ang kanilang mga pangalan, basta Manong at Manang ay natugon na sila sa akin. Nagsimula na nga akong magplano ako ng ibang itatanim sa aking lupain. Masaya naman si Yaya dahil nalilibang na ako sa aking mga pananim at marunong na daw akong makipagkapwa-tao. Kahit lumaki akong mayaman at walang kilalang tao. Ganyan nga Elena, hindi ako nagkulang ng pangaral sa iyo. Kahit noong maliit ka pa lang, mabuti kang tao Elena. Masaya ako sa nangyayari sa buhay mo dito sa bukid. Alam kasi ni Yaya ang pagkatao ko. Mula nang ipinanganak ako, siya na ang kasama ko.
At lahat ng gusto at ayaw ko, alam na alam nito. Hanggang naging kaibigan ko ang mga magsasaka. Sinabi nila na baka pwedeng upahan nila ang lupain ko para taniman ng mga mais. Lingid po sa kaalaman ng lahat, dito po sa Bohol ay usong-uso po ang mais o sa Visayas. Yung mais na bigas ginigiling yon. Kahit hindi ko alam ang tamang proseso, hindi ko na lang sila pinaupa sa lupain ko. Basta kako, bigyan na lang nila ako ng mais at masaya na ako. Sa dulong bahagi nga sila nagtanim at nilinis nila ang masukal na gubatan. Hanggang sa loob ng 3 buwan, maganda nga pala ang kita sa pagtatanim ng mais. Kasi nga, ginagawa dito yung pagkain o ginagawang kanin. Pero dumaing sila na hindi nila kaya ang puhunan sa binhi ng mais. Matagal daw bago mag-ani at nagugutom ang pamilya nila. Hanggang ako na nga ang namuhunan at nakita ko naman na maganda ang balik ng pera ko. Ganap na nga akong negosyante. Namana ko sa mama ko ang ganoong aspeto. Nalaman ng mga kamag-anak namin ang nangyayari sa lupain ko. At muli, inggit na naman ang pinairal nila. May mga lupain din naman sila, kaya lang maliliit lamang. Hindi kasing lawak ng lupain ko. Kasi nga solong anak ako. Bakit hindi nila iyon maunawaan? Huwag kang papaapekto sa kanila, anak. Tuloy lang. Masaya kami ng mama mo na may sarili ka ng pera. Samantalang ang mga pinsan mo, bisyo ang inuuna. Puro disco, puro inom. Pa, kilala mo ako. Kahit kailan hindi ako pumatol sa mga pamangkin mo. Relax lang po kayo ni mama Kahit anong parinig at parating na salita ng mga pinsan ko, hindi ko ito pinapansin. Kaya naman lalo silang nagagalit sa nangyayari sa buhay ko sa bukid. Hanggang sa isang araw, may napuna akong mag-asawa na hindi naman sila mukhang magsasaka. Lagi lang silang nakatanaw pag anihan na ng mais at kung ano pang mga prutas na inaani namin sa lupain ko. Naisip ko baka mahirap lang sila at agad kong binigyan ng mais at mga prutas na inani ko ang mag-asawa. At doon nga nagsimula na nga na maging kaibigan ko din si Nanay Eva at Tatay Oro. Nagpatayo ako ng maliit na kubo pahingahan ng mga magtatanim ko ng mais. At doon lagi na kaming magkakwentuhan at naging malapit na ako sa mag-asawa. Si Nanay Eva daw ay isang manggagamot at matagal na daw sila sa lugar na iyon. Mga lolo ko pa daw ang namamahala ng bukirin ay nandoon na sila. Sinabi din ni Nanay Eva na marunong siyang bumasa ng aura ng tao at alam din daw niya ang magaganap pa lang at huwag ko daw siyang katakutan. Naku, na Eva, bukas po ang isipan ko sa ganyan. Alam mo naman ang probinsya natin, maraming hiwaga. Relax ka lang po at pinalaki ako ng mga magulang ko na bukas ang kaisipan sa lahat ng bagay. Anak, mag-iingat ka May nagpaplano ng masama sa mga magulang mo at sa iyo. Pero mas nag-aalala ako sa papa mo dahil ikaw ay ligtas dito sa bukid. Ang mga magulang mo, kasama nila ang masasamang tao sa araw-araw. Wika ni Nay Eva na ikinagulat ko. Nay Eva, nag-aalala ako sa mga magulang ko. Ano ang aking gagawin? Nakatadhana na ang lahat, anak, at ang batahala na lang ang nakakaalam ng buong kaganapan. Ako ay nagbibigay lang ng babala. Tama naman ang Nay Eva. Nakikita lang niya ang nangyayari at pwede din namang hindi mangyari iyon. Kaya binalaan ko kaagad ang papa. Subalit tinawanan lang niya ako. Nag-stay ako sa bahay namin sa bayan ng ilang araw at hindi ako tumigil na balaan ng papa. Anak, huwag kang magpapaniwala sa kanila.
Mga matatandang tao sila sa bukid at ganoon talaga silang mag-isip. Ayos lang kami ng mama mo dito. Ikaw nga ang iniisip namin eh. Pero dahil marami ka ng nanay-nanayan at kasama mo si Yaya, ay kampante na kami ng mama mo. Habang nagsasalita ang papa, para bang may nararamdaman akong panganib. Agad akong nalungkot dahil kung madami sana akong kapatid, sana ay may karamay ako. Niyakap ko ang papa at mama ko. Taramdam ko naman na wala naman silang iniindang sakit at problema. Inalis ko na lang ang aking agam-agam. Baka nga naman mali lang ang iniisip ko. Masaya akong bumalik muli sa bukid at itinuloy lang ang aking buhay. Pero sa tuwing magkikita kami ni Nay Eva, malungkot ito at lagi akong pinapaalalahanan tungkol sa mga magulang ko. Nagsawa na rin ako at iniisip ko na lang na matanda na ang Nay Eva. Kaya siguro ganoon. Saktong 1 taon nang sunduin ako ng driver ng papa. Nasa ospital daw ito at hindi maganda ang lagay. Ito na ang aking kinakatakutan ko. Manong, anong nangyari sa papa ko? May nakatalo sa negosyo ang papa mo, Ma'am Elena, at kamag-anak niya mismo. Kaya sumakit ang dibdib ng papa mo. Nadala ko naman agad sa ospital. Mabuti daw at naagapan kaya lang bawal nang magalit ang papa mo. Saad ng driver namin. At agad akong nag-alala kay mama. Mahina sa problema ang mama ko. Tama nga ako. Nadatnan kong tulala ang mama at wala sa sarili. Halos 1 taon din akong namalagi sa bahay namin sa Kabayanan. Naging malungkotin na si papa at tama nga ang Nay Eva. May problema ang magulang ko. Para tuloy gusto ko nang maniwala kay Nay Eva. May dabanggit pa sa aking hindi daw iba sa amin ang pagmumula ng problema. At tama muli siya. Ang kapatid at mga kamag-anak ng papa, ang mga mukhang pera, laging nakaabang sa mga property namin. At yun daw ang ayaw ni papa, kaya lagi itong nagagalit. Pati daw negosyo ng papa, laging nakikialam ang kanyang mga kapatid at ang katwiran nila. Solo ako at mangmang sa negosyo, kaya sa kanila na lang i-turn over ang mga negosyo ng papa. Kinausap ko ng masinsinan si Nay Eva at tinanong ko kung sa nakikita kong kalagayan ng papa ko ay mawawala na ba ito sa amin ng mama. Anak, malapit nang mawala ang papa mo. Natatakot na po ako sa inyo, Nay Eva. Sinabi ko naman sa iyo, Elena, anak. Babala lang ang kaya kong makita. Noon ko pa sinabi ang babala, anak. Hindi ko kayang unawain. Bakit nga ba maraming alam si Nay Eva? Ordinaryong matanda lang naman ito para sa akin. Pero may kakaiba sa kanya. At yun nga ang nangyayari na ayaw ko sa personalidad niya. Ang bigyan ako ng babala na nagkakatotoo. Maging ang yaya ko ay natatakot na rin kay Nay Eva. Kaya nang magkasakit ang papa sa bayan na muna kami na malagi. Para bang ayaw ko na munang makita ang Nay Eva. Ayaw ko na may babala na naman siyang sasabihin. Pinamahala ko muna ang maisan sa ilang magsasaka at katulong ang Tay Oro. Sila ang pinamahala ko habang hindi pa maganda ang lagay ng itay. Habang nasa Kabayanan kami at lumalala ang sakit ng papa, ang Nay Eva, may mga pinapadalang katas daw ng prutas at ipapainom ko daw ito kay papa. Ang kanyang mga kamag-anak daig pang may piyesta mula nang rumatay ang papa. At hindi ko na malayang may plano na pala sila habang bumibisita sila kuno. May ginagawa na pala sila. Ilang beses akong pinapatawag ng Nay Eva at kailangan daw akong magkausap. Pero ilang beses ko ding pinagtaguan ng matanda. Ayaw ko pang makita si Nay Eva at siguro nauunawaan nito ang ibig kong iparating sa kanya. Akala ko naman tuluyan ng gumagaling si papa. Ay private nurse ito
at tiwala ako na gagaling na siya. Hanggang sa inatake na nga ng tuluyan si Papa. Masakit pero kailangan kong tanggapin ang lahat-lahat. Umabot pa sa punto na nakarating kami ng Cebu. Pumasok kami sa mamahaling ospital at magbayad ng mamahaling doktor. Nagbabaga sakali kaming mapagaling pa ang Papa. Nakumatos ang Papa at milyon ang ginagastos ko para muli lang namin siyang makasama. Pero nagtapon lang ako ng pera. Wala ding nangyari. Muli, hinahanap ako ng Nay Eva at hindi pa rin kami nagtagpo. Iniiwasan ko pa rin ang matanda dahil magulo ang utak ko noon. Sabi ng doktor na wala na talaga silang magagawa at bumigay na nga ang Papa. Nalagutan na ito ng hininga. Sa pamilya nila ayaw ng mahabang burol, kaya 2 araw lang nailibing na namin ang Papa. Umausap ako ng abogado kasama ang Mama at inalam namin ang mga negosyo ng Papa. Nalaman namin na wala na pala sa kanya ang lahat ng kanyang negosyo at nakapangalan na pala sa kapatid niyang bunso. Noon palang may sakit ang Papa, kada dalaw nila ay nakaperma ito at may testigo pa ang kapatid din ng Papa. Sinabi ng abogado namin na wala na daw kaming magagawa at iniisip iyon ng Mama ko. Sa dami kong iniisip na problema, kailangan kong maging matatag. Hanggang sa panaginip ko, nakikita ko ang Nay Eva. Sinabi nito sa akin na mag-ingat daw kaming mag-ina. Dahil sa dami kong inaasikaso at baka sakali, may mahabol pa ako sa mga negosyo ni Papa. Iniisip ko na lang na panaginip lang talaga ang lahat. Pagod na pagod kami ni Mama habang tinatawanan lang kami ng mga kapatid ng Papa. Hindi ko pa rin binigyan ng pansin ang tungkol sa panaginip ko. Anak, tama na. Napapagod na ako. Ang mahalaga, nasa pangalan mo na ang bukid. At itong naman ako ay nasa pangalan ko pa din. At may negosyo naman ako kahit papano. Mahirap silang kalaban, anak. Nakaya nga nilang patayin ang ama mo. Tayo pa kaya? Uwi ka ni Mama. Naramdam ko na ang pagod at takot nito. Pinipilit kong ibalik ang dating sigla ni Mama, pero hindi na talaga bumalik sa dati ang pangangatawan nito. Nagplano ako na manirahan na kami sa bahay ko sa bukid, pero hindi daw sanay ang Mama sa buhay doon. Kaya wala akong nagawa kundi bantayan na lamang ang Mama ko at tulungan sa mga kanyang mga negosyo. Buong akala ko ay napabayaan ko na ang aking lupain at mga taniman ng mais at prutas. Si Manang at kasambahay namin ang inuutusan kong bumalik para maglinis. At nagulat ako sa aking nalaman. Elena, ay linis ng taniman mo ng prutas at ang maisan mo. Tuloy-tuloy pa rin ang ani at muli nilang tataniman. Heto ang pera at malinaw ang listahan ng nagasto sa tao at pananim mo. Napakabuti ng mag-asawang Eva at Oro. Hindi ka nila pinabayaan, Elena. At sabi pa ng nanay Eva mo, babalik ka daw sa bukid sa tamang panahon. Ani Yaya. Namangha ako. Magaling magsulat at magkwenta ang Tay Oro. Para itong nakapagtapos sa pag-aaral. Kunento ko sa Mama ang tungkol sa mag-asawang Nay Eva at masaya ito. Pero napon ako, hindi sa kwento ko nakatutok ang Mama. Nag-aalala daw ito para sa aming dalawa. Nakita ko na nagkalat ang gagamitan ng Papa at may nabasa palang diary ang aking Mama. Nakasulat doon na kaya pala nanahimik ang Papa mula sa una niyang atake sa puso. Pinagbantaan pala ang kanyang buhay. Maging kami ni Mama, nanganganib din ang buhay. At nagbabanta ang sarili niyang kapatid. Kung di daw ibibigay sa kanya ang mga negosyo nito, ay ipapadukot din ako at papatayin. Noong mga panahong iyon ay
May mga kamag-anak palang papa na taong labas. Usong-uso kasi yon noong mga panahong iyon. Nangilabot ako at agad na naalala ang Nay Eva. Ma, ang babala ng matanda sa bukid. Bakit po tama lahat? Ma, kahit hirapan magsulat ang papa, pinilit niyang isulat ang lahat. Ano po ang plano niyo, ma? Natatakot ako sa tiyo at sa mga anak nitong mga sundalo. Anak, ililipat ko na sa pangalan mo ang property ko dito sa kabayanan bago pa may mangyari sa akin, kagaya ng nangyari sa papa mo. Ilang araw ngang naging abala si mama kasama ang aming abogado. Itinigil na rin ni mama ang kanyang mga negosyo at ibinigay na sa kanyang mga kamag-anak. Habang abala ang mama, isang araw noon at ang haling tapat, bakit parang naririnig ko ang boses ni Nay Eva? Panay ang labas ko ng aming bahay at wala naman ang Nanay Eva. Hanggang parang nauunawaan ko ang kanyang salita na parang bumubulong sa tainga ko. Ang mama mo nasa panganib. Nay, Eva, asan ka po? Agad naman akong narinig ni Haya at sinabing wala naman ang Nanay Eva sa bahay namin. Elena, bakit ka ba nasigaw? Tayo lang naman ang tao dito. Ang driver, kasama ng mama mo. Ang kasambahay, nasa grocery. Wala ang Nay Eva mo. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Yaya, bumulong si Nay Eva. Rinig na rinig ko. Nasa panganib daw ang mama. Abay, tawagan mo agad ang mama mo. Kanina pa sila umalis, bakit nga hindi natawag sa'yo? Dati naman natawag iyon at sinasabi kong asa na siya. Doon na nga nagsimula ang lahat. Halos ikabaliw ko dahil hindi na namin makontak ang mama at ang driver namin. Maging ang number ng abogado namin ay unattended na rin. Pinilit kong tawagan ang kakilala namin sa munisipyo dahil doon sila mag-aasikaso ng mga property ng mama. Pero wala daw dumating sa opisina nila. Kahit daw abogado namin ay wala. At muli, nawala na naman ako sa wisyo. Umiyak na lang ako ng umiyak. Sinabi ng mga pulis na kailangan ng 24 oras bago ideklarang nawawala ang tatlo, sina mama. Kaya magdamag akong hindi nakatulog. At para na akong baliw na tinatawag ang pangalan ni Nay Eva. Anak, bangin, malalim na bangin. Andoon ang katawan at kotse ng mama mo at driver. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Nag-uusap na pala kami ni Nay Eva sa aking isipan. Lahat ng naririnig kong bulong ay aking pinapaniwalaan na pala. Malayo anak, hindi nasakop ng lugar na to. Sabihin mo sa mga pulis na imbestigahan ang abogado nyo. Alas 6 pa lang ng umaga, nasa police station na ako. Dahil alas 7, umalis ang mama sa bahay namin. Kaya alam kong 24 oras na. Agad kong ibinigay ang information ng abogado namin at maging cellphone number nito. Nakapatay na ang kanyang cellphone number. Kaya kaagad kaming nagtungo sa kanilang bahay. Pero nakapagtataka, ang mag-iina daw nito ay 1 linggo nang nasa Canada. At si attorney daw ay ilang araw nang hindi nakikita ng mga kapitbahay nila. Nagduda na rin ang mga pulis at nagtawag ito sa mga police station sa mga kalapit bayan namin. Sinabi ko na may kakilala ako na manghuhula at nakita niya ang kotse namin ay nasa isang bangin at malayo na ito sa bayan namin. Alam kong napapailing na sa akin ang mga pulis pero hindi ko sila tinigilan. Para na akong nawawala sa sariling bait. Ang boses ni Nay Eva nananatili na naririnig ko sa tenga ko. Anak,
Lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka. Ang natutunan mong dasal nyo, humingi ka ng gabay kay Bathala. Huwag kang umiyak ng umiyak. Nakatadhana na ang lahat, anak. Wala na akong tigil sa pag-iyak. Hanggang malaman ng mga pulis, nakalabas na daw ng bansa ang abogado namin. Kaya nagduda na sila na may kinalaman ang abogado sa pagkawala ng mama ko. Anak, lakasan mo ang loob mo. Wala na ang mama mo. Kasama na siya ng papa mo. Mahirap marating ang lugar ng bangin. May kalsadang hindi pa tapos gawin at may tulay din. Hinga ng malalim, anak. Nandito lang ang Nay Eva mo. Patuloy ang pagbulong ng Nanay Eva sa isipan ko. Lalo akong nawala ng lakas at hindi ko na alam ang nangyari. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga pulis na may naririnig akong boses. Baka isipin nila na nababaliw na ako. Hindi ko na malayan na bagsak na pala ang katawan ko. Nawalan ako ng lakas. Na-confine ako sa ospital at maging si Yaya ay nag-aalala sa nangyayari sa akin. Elena, huwag mong sasabihin sa doktor na may naririnig kang bumubulong sa iyo. Baka idiretso ka ng Cebu sa mental hospital. Parinig ko ang sinasabi ni Yaya, pero wala na akong lakas para sagutin pa siya. Nawala na ako ng malay at nakatulog na ako. At isang panaginip na naman ang naganap. Nay Eva, bakit lagi kong naririnig ang boses niyo? At lahat po ng sinasabi niyo ay totoo. Sino po ba talaga kayo, Nay? Magpahinga ka, anak. At paggising mo, may malaking mangyayari sa buhay mo. Kailangan mong lumaban, anak, sa mga masasamang tao. Nandito kami ng Tatay Oro mo at hindi ka na namin pababayaan. Wala na ba talaga ang mama, ha? Nay Eva, paano na ako? Paano mo nalaman, Nay Eva, ang lahat? At paano mo nalaman kung asa ng kotse namin? At sina mama, paano mo nalaman ang nangyari sa kanila? Muli, anak, ako'y isang manghuhula lamang na nalalaman ang mangyayari. Pwedeng hindi maganda at pwede ring nasa kapalaran mo na ang nangyayari sa buhay mo. Nakatadhana na makilala mo ako at ako ang gagabay sa iyo. Hanggang namalayan ko na lang na naglaho na sa harapan ko si Nay Eva at nakatulog na muli ako. Napakasarap ng aking pagkaramdam. Isang tinig na naman ang aking narinig at pagmulat ng aking mga mata. Halos isang araw pala akong tulog at si Yaya umiiyak. Sinasabi sa aking nasa morgue na ang katawan ni Mama at ng driver namin. Ang hirap palalahanin ang lahat, pero ubos na ang luha ko. Marami ang nakaramay sa amin maliban sa side ni Papa at nakakapagtaka talaga. Elena, solo ka na sa buhay. Sana magpakatatag ka. Nagtatago na ang mga tiyuhin mo at abogado nyo. Nailipat ng abogado nyo ang lahat ng negosyo ng mama mo sa ibang tao na konektado sa kanila. Hinihintay ka lang ng mga pulis at ano daw ang plano mo. Yaya, wala akong plano sa kanila na lahat. Ayoko madamay pa kayo. Ayoko nang may mamatay pa muli. Nailibing sa mama at natatili mo na ako sa bahay namin sa Kabayanan. Hawak ko ang mother title ng bahay at lupa ni Mama. Alam kong kapahamakan ang dala ng property ni Mama. Kaya humingi ako ng tulong sa kaibigan ni Mama. Pinahanap ko ng buyer ang lupa at bahay namin at ilang milyon din ang halaga nito. Hindi ganon kadali, Elena, ang makahanap ng buyer. Mag-iingat ka at kukunin ko na ang titulo upang hindi takaw sa mata ng mga kamag-anak mo. Ipapaasikaso ko kaagad sa mapagkakatiwalaang abogado ang lahat.
Mag-iingat kayo dito ha. Tatawagan agad kita pag may buyer na. Saad ng kaibigan ni Mama. Wala pang isang linggo, talagang ang mga kamag-anak ng papa ko hindi mapakali. Elena, parang dumaan ang pinsan mo sa labas ng gate. Masama ang tingin sa akin. Natatakot ako. Yaya, tatawag ako kay Hepe at kailangan natin ng tulong ng mga pulis. Ano pa ba ang gusto nila? Nasa kanila na lahat ng negosyo ni Mama at Papa. At habang nag-uusap nga kami ni Hepe, nagsisigaw ang kasambahay namin. Isang ulo ng aso ang ibinato sa aming halamanan at nagkalat ang dugo. At isang bulong muli ang aking narinig. Elena, magsara na kayo ng bahay niyo. Papasukin kayo ng 3 katao. Binabalak nilang kunin ang titulo ng bahay mo. Anak, magtiwala ka lang. Walang masamang mangyayari sa inyo. Bulong ni Eva. At muli akong nagtiwala sa kanya. Yaya, magsara na daw tayo saad ng mga pulis at nasa labas lang daw sila ng bahay natin. Kung natatakot na kayo, pwede na kayong umuwi sa inyo. Sa isang araw, babalik na ako sa bukid upang matahimik na ang buhay ko. Hindi ko masabi kay Yaya na alam ko na ang mangyayari. Nagtataka ito at baka isiping may sayad na ako. Ang mga kasambahay namin kita ko ang takot. Kaya alam kong aalis na sila kinabukasan. Ihatid mo na kita sa bukid, Elena. Matanda na ako. Sana maunawaan mo. Ayoko na sa ganitong klase ng buhay. Matagal na akong pinapauwi ng mga anak ko. Kakausapin ko ang mga kamag-anak ng mama mo para samahan kanila sa bukid. Nauunawaan ko po, Yaya, at huwag mo silang abalahin. Andun naman ang mga tauhan ko sa Maisan at ang Nay Eva at Tay Oro. Sila na ang aking hinga ng tulong pag may problema. Gabi na at nagkulong na sa kwarto si Yaya at ang mga kasambahay ko. Tiwala ako kay Nay Eva kahit pa nakakapagtaka at ako'y gulong-gulo na kung bakit ko nakakausap si Nay Eva sa isipan. Malakas pa rin ang loob ko na hindi makakapasok ang 3 lalaki. Saktong alas 11 ng gabi, nakasilip ako sa bintana. Tanaw ko ang isang lalaki na umaakyat sa pader. Hindi na ako humingi ng tulong sa mga pulis. Ramdam ko kasi na parang hindi sila interesado na tulungan ako. Masakit man, parang nabayaran na ng tiyuhin ko ang batas sa bayan namin. Nanatili akong nakasilip sa bintana. At ang nasa isip ko, bahala na. Pagbaba ng lalaki, agad niyang binuksan ang gate namin at pumasok pa ang 2 na may face mask din. Alam na alam nila na puro babae lang kami, kaya malalakas ang loob na pasukin kami. Hindi pa sila nakakahakbang palapit sa pintuan ng bahay namin. Isang malaking puting aso ang nakita kong lumapit sa 3 lalaki. Itinabay ito ng lalaki at naghanap pa ito ng pamalo. Oh, bakit may aso na pala sila? Kailan pa? Yo! Aboy ng lalaki sa aso. Ako man ay nagtaka. Bakit naman nagkaaso sa bakuran namin? Wala nga kaming pusa, aso pa kaya. Pero nangilabot ako dahil lumalaki ang asong puti at kasing laki na ito ng lalaki. Puting-puti ang kanyang balahibo. Nakakasilaw ang pagkaputi nito. Ah! Ano yan? Maligno yata yan. Putya! Hayo! Putya ka aso ka. Mga tol, hindi na ito biro. Nakalutang ang aso at nahaba ang tenga at buntot nito. Maligno yan! Bro! Napatulala na lang ako at mangha sa aking nasaksihan. Nagtatatakbo palabas ng gate namin ang 3 lalaki at ang malaking aso biglang naglaho. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Bakit nag-aaso sa aming bakuran?
At bakit din lumalaki ang aso? Ligtas ka na anak, bulong ni na Eva. Nay Eva, hindi po ba kayo tao? Pagbalik mo dito sa bahay sa bukid, magpapaliwanag ako anak. Paalam, magpahinga ka na. Napalugmok ako sa kama ko at nagdasal. Sinabi ko sa Diyos na kung nasisiraan na ba ako ng ulo ay ayos lang. Kaya kong mabuhay sa ganong senaryo. Kinabukasan nga maaga pa lang, ang kasambahay ko ay nagpaalam na. Ma'am, sorry po ha. Ayaw na ng mga magulang ko magtrabaho sa inyo. Kalat na po sa bayan natin ang ginagawa ng mga tiyuhin mo. Nakakatakot po ang pamilya ng papa mo. Ako rin po ma'am, natatakot na po ako. Sana ma'am maintindihan niyo po. Nakakahiya na pala. Kalat na pala ang nangyari kay mama. Sige, salamat at heto ang konting tulong ko sa pamilya niyo. Mag-ingat kayo ha. Alis madapa pa ang mga kasambahay ko palabas ng gate namin. Nakatanaw lang si Yaya at alam kong gusto na rin niyang umuwi sa kanila. Yaya, pwede ka na pong umuwi. Bukas po, papunta na ako sa bukid. Inaantay ko lang ang tawag ng kaibigan ni Mama. Pero ayaw nito. Ihahati daw niya ako patungo sa bukid. Lagpas 30 nga naman niya akong inaalagaan. Alam kong mahal na mahal ako ni Yaya. Kaya lang nagagalit na ang kanyang mga anak. Ang maghapong iyon ay parang napakabagal para sa akin. Wala akong naririnig na boses ni na Eva, ang matandang mahiwaga. Marahil walang panganib, kaya hindi siya nagbibigay ng babala. Bandang 2:00 ng hapon, tumawag na ang kaibigan ng mama ko. Nakadeposit na daw ang malaking halaga sa bank account ko. Naluluha akong nagpasalamat at sinabi kong dalhin na ang paperman ko at aalis na ako kinabukasan. Umausap na rin ako ng for rent ng truck para sa mga personal na kagamitan ni mama at papa. Dadalhin ko ang lahat sa bukid at doon ako bubuo ng bagong buhay. Lumuluha din si Yaya dahil doon na siya tumanda sa bahay ni mama. Ramdam ko na may kasama kami at may nakatitig sa amin habang naghahanda ako ng aming mga kagamitan. Paminsan-minsan kinakausap ko si mama. Wala pa kasing 40 days at kasabihan ng matatanda. Bumabalik pala sila sa kanilang bahay at kinakamusta ang mga naiwang anak o mahal sa buhay. Sinabi ko kay mama na ramdam ko ang hirap niya bago mamatay. Parang may mahinang hangin ang dumampi sa mukha ko. Alam kong si mama iyon. Pumasok sa isipan ko ang mga mukha ng mga kapatid ng papa. Galit na galit ako at gusto kong sumabog sa sobrang galit. Napatigil lang ako sa pag-iisip nang may tumatawag sa gate. Ibogado pala ito ng nakabili ng bahay ko. Agad kong pinirmahan ang mga papeles at umalis na rin ito. Pinapunta ko na rin ang pamilya ng aming family driver at inabutan ko ng tulong at humingi ako ng tawad sa pamilya. Nagdamag akong hindi natulog. Inaalala ko ang aking magulang na walang ibang ginawa kundi unawain ako. Sabi nga ni na Eva, nakatala na ang lahat at kung ano ang mangyayari sa ating buhay, yun ang magaganap. Kaya naisip ko na maswerte pa rin ako. Kahit solo na akong tatanda, may mga naghihintay naman sa akin sa bukid. Mahiwaga man sila at hindi ko kadugo, masaya akong tatanda kasama sila. Maagang dumating ang truck. May mga taong naghakot ng gamit ni na mama at papa. Katabi ko si Yaya at matamlay na ito. Dahil nakita ko ang anak niya at may dala itong sasakyan at sinusundo na niya ang kanyang ina. Niyakap ko si Yaya at iniabot ang isang sobre na may lamang pera para sa taong itinuring na akong anak.
Lahat ng ipon ko ibinigay ko kay Yaya. Mas mabuti pa sa ibang tao ko ibigay ang mga naiwang yaman sa akin ni Mama at Papa kaysa pakinabangan ng mga kapatid ng Papa kong mga gahaman na demonyo na din ang tingin ko sa kanila. Elena, napakalaking halaga naman ito. Hindi ko ito matatanggap, anak. Magpagawa ka ng bahay, Yaya, at magnegosyo ka. Pag nagipit ka at nagkasakit, puntahan mo ko sa bukid. Alam mo naman kung saan ako matatagpuan, di ba? Sige na po, umalis na kayo. Halos ayaw akong bitawan ni Yaya. Kaya lang itinulak ko na siya. Sabay sa pagtulo ng mga luha ko. Sobrang sakit na parang gusto ko nang mamatay. Ayaw ko nang makita ang kanyang paglayo. Kaya tumalikod ako at umagolgol. Yaya, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Umiiyak din si Yaya. May mga sinasabi pa ito sa akin pero hindi ko na masyadong marinig. Ang naiintindihan ko lang ay mahal na mahal niya ako. Narinig kong paalis na ang sasakyan nila. Naramdaman kong solo na ako at umalis na rin kami kasama ang malaking truck. At buong akala ko solo na talaga ako sa bahay ko sa bukid. Pero inihintay pala ako ng mga tauhan ko sa maisan. At ang mag-asawang Nay Eva at Tay Oro, agad nila akong niyakap. Anak, nandito ka na sa kaharian mo. Wala nang makakagalaw sa iyo dito. Kami na ang bahala ng Nanay Eva mo, ha? Huwag ka nang malungkot. Ni Tatay Oro. Biglang bumuhos ang luha ko at sumigaw ng napakalakas. Yakap-yakap ako ni Nay Eva at sinabi niyang ilabas ko daw lahat ng galit ko para lumuwag ang dibdib ko. Hindi ka mag-iisa, anak. Nandito ang Nanay Eva mo. Masaya na ang papa at mama mo dahil alam na nila na ligtas ka na dito sa bukid. Matapos kong ayusin ang mga kagamitan ng mama at papa, naamoy ko ang inihaw na karning baboy at iba pang putahe. Napapatakbo ako pababa ng bahay ko at nakita kong abala si Nanay Eva sa paghahanda ng tanghalian namin. Biglang sumaya ang aking pagkaramdam ng mga oras na yon. Rinig ko ang tawanan ni na Tatay Oro. Busog na busog ako at nakaramdam agad ako ng antok. Nakatulog ako sa ginawang duyan ni Tatay Oro at agad akong himbing sa sarap ng simoy ng hangin. Isa na namang panaginip ang aking naranasan. Isang maedad ng babae ang nakatalikod sa akin habang nakatanaw sa mataas na kabundukan. Kilalang kilala ko ang likuran ng babae at halos mapasigaw ako dahil ang aking mama ang nasa panaginip ko. Ma, kumusta ka? Ano pong masakit, ha? At umarap ang mama na nakangiti sa akin. Wala nang masakit, anak. Maginhawa na ang aking pakiramdam. Ang papa mo nakatawid na, anak. Hinintay lang kita para makapagpaalam. Tama lahat ng ginawa mo. Mas ligtas ka dito sa bukid. Kasama ang mga nilalang na mahiwaga. At aalagaan ka nila, anak. Ma, sasama na lang po ako para wala ng sakit at problema. Please, ma. Hindi mo pa oras, anak. Masasaksihan mo pa ang karma ng mga tiyuhin at pinsan mo. Ikaw ang makakakita ng lahat. Lahat ng balik ng karma sa kanila. Ang parusa ng Diyos. Lakasan mo ang loob mo, anak, ha? Ligtas ka sa bukid mo. Paalam, anak, at masaya na akong tatawid, anak. Paalam, mahal ko. Bigla akong muling inantok at nahimbing na namang muli. Nagising akong nakangiti at lumuluha. Alam kong masaya na ang mama. Ramdam ko nang may nabago sa aking puso. Lalaban na ako at hindi na ako matatakot.
Wala nang katao-tao sa bakuran ko pagdungaw ko sa aking balkonahe at kay linis ng paligid. Nakakita ako sa kusina ko ng mga pagkain na talagang niluto nila para sa hapunan ko. May nakita akong pusa na kay lambing at nasa paanan ko. May aso ding nagtatakbuhan sa likod ng bahay ko. Para bang sadyang binabantayan nila ako. Sa dulo naman ng aking lupain, tanaw ko ang malawak kong maisan na malapit na namang anihin. Naisip ko na ito na ang aking bagong mundo at kailangan kong umusad dahil ginigising pa ako ng Diyos. Tama nga ang kasabihan, hindi sa lahat ng oras at payapa ang kapaligiran ay ligtas tayo. Habang pinipilit kong magpatuloy, wala pa ring balak ang mga kapatid ni Papa na tigilan ako. Hanggat may nakikitang pwedeng pakinabangan sa akin, gumagawa sila ng hakbang na malapitan ako. Balak nilang makuha pa ang pera ni na Papa at Mama sa bangko. Ang pinagbilhan ng lupa at bahay ni Mama at ang lupain ko sa bukid. May ilang kaibigan ng Papa na nagpaparating sa akin ng balita at pinag-iingat ako sa sarili kong kadugo. Lahat naman ay sinasabi ko kay na Eva at wala na akong inililihim sa mag-asawa. Kahit pa para sa akin mahiwaga ang katauhan ng mag-asawa. Pero para sa akin din, sila na ang bago kong pamilya. Para bang pagramdam ko, ligtas ako pag nakikita ko ang na Eva. Anak, huwag mangamba. Hindi pa sila makalapit sa iyo. Kaya sila aligaga ngayon. Dahil nakikaramdam sila kung idedemanda mo sila. May mga plano silang masama, anak. Pero may handang tumulong sa iyo. Salamat po, Nay. Ayoko naman pong sayangin ang lakas ko at pera ko para kasuhan sila. May Diyos po naman at may kaparusahan ang lahat. Na Eva, pwede bang magtanong? Yung malaking asong puti sa bahay namin sa bayan, alam mo po ba ang tungkol doon? Hindi ko masasagot yan, anak. Basta't lagi mong tatandaan. Mula sa araw na ito, ligtas ka na, ha? Magsasama tayo hanggat hindi pa binabawi ni Bathala ang buhay na pinahiram sa atin. Hindi ko na nga pinilit pa si na Eva at para sa akin, ayaw ko nang balikan ang mga nangyari na. Ang mahalaga, ligtas ako. Pinagdarasal ko na lang ang mga kapatid ni Papa na sana nga maging payapa na sila. Taon muli ang nagdaan at wala namang nangyayaring masama sa akin. Patuloy akong nagpapatanim ng mais at ang perang kinikita ko, itinutulong ko sa mga magsasaka na malapit sa lupain ko. Marami akong natutulungan at masayang-masaya na ako kahit hindi ko naman sila kilala ng personal. May mga kamag-anak naman ang Mama na hindi ako matiis at pilit nila akong pinupuntahan. Dinadalhan nila ako ng grocery at tinatanong kung gusto kong magtrabaho abroad. Masaya na po ako dito, tiya, at huwag ka na pong mag-alala sa akin. Matanda ka na rin at malayo itong bukid ko. Salamat po talaga sa pagbisita, tiya. Elena, mag-iingat ka dito, ha. Sa kabilang barangay, tagaroon ang partido ng asawa ko. Usap-usapan ang lugar na ito kasama ang lupain mo. Dito daw ay may naninirahan ng mga elemento. Kung napapansin mo, wala kang nakikitang kabahayan sa parting ito. Ayaw kitang takutin, ha. Yan din ang sadya ko, kaya binisita kita. Tiya naman, naniniwala ka ba sa ganong istorya? Lupain ito ng lolo, ang ama ni Papa. At wala namang nabanggit ang Papa sa akin. Baka naman noong unang panahon pa iyon. Basta, Elena, mag-iingat ka lang. Pero hayaan mo na. Baka kwentong barbero lang naman iyon. At balita naman ng asawa ko, mababait daw ang mga elemento dito. Baka nga daw sila ang nagbabantay ng Chocolate Hills na tanaw dito. Mas mag-ingat ka sa mga tsuhin mo sa side ng Papa mo, ha. Napakayaman nila ngayon.
Milyon-milyon ang halaga ng sasakyan at tinatawanan ka daw dahil hindi mo sila kinasuhan. May nagpayo po sa akin, tiya, na ipagpasa Diyos ko na lang, kaya hindi na ako nagdemanda. Hindi na naman ako maghihirap sa naiwang pera sa akin ni na papa. At itong malawak kong lupain kahit solo na ako sa buhay. Sayang man ang pinag-aralan ko. Pero hindi na po ako ligtas sa syudad. Tumulo ang luha ng tiyahin ko at awang-awa sa kalagayan ko. Basta ha, Elena. Tawagan mo ako, maging ang iba pang pinsan ng mama mo. Huwag kang mahihiya sa amin dahil napakabuti ng mama mo sa amin. Minalas lang talaga kayo sa side ng papa mo. Mga demonyo. Babalik ako ha. Kahit hirapan akong magbiyahe, basta babalikan kita. Niyakap ko ang tiyahin ko na para bang may takot akong nararamdaman. Sila na lang ang malalapit kong kapamilya at matatandaan na rin sila. Kaya kailangan kong lakasan ang loob ko. Tanaw ko ang kanilang pag-alis. Nakakalungkot tignan. Nakalingon pa rin ang pinsan ng mama ko sa akin. Alam kong nag-aalala ito sa kalagayan ko sa bukid. Habang si Eva sa di kalayuan ay nakatanaw din at nakangiti sa akin. Binabantayan talaga niya ako at sinisiguradong ayos lang. Ilang oras lang ang nakalipas, nakatanggap ako ng tawag sa pinsan ni mama. Kwento nito nang nasa kabayanan na daw sila. Hinarangan daw sila ng mga anak ng tiyuhin ko. Pilit daw silang pinara at napilitan daw silang tumigil. Mayayabang daw kumilos at pinabababa sila ng sasakyan nila. Sinabihan daw si tiya na anong sadya sa akin. Alalahanin daw sana ng pinsan ng mama na ang lupain ko ay galing sa lolo nila. At baka daw kung ano ang inihingi ng tiya sa akin. May mga baril daw sa bewang at laging hawak na mga ito. Kaya lalong nag-aalala ang pinsan ng mama sa akin. At habang nag-uusap nga daw sila, bigla na lang umuusok ang sasakyan ng mga pamangkin ng papa. At nag-aapoy na nga ang kotse ng mga ito. Kaya naputol na daw ang kanilang pag-uusap. Agad daw paharurot na umalis ang tiya ko. At takot na takot daw ang driver nito. Dahil nga sa baril ng mga pinsan ko. Dilingon pa daw ng tiyahin ko ang lugar. At bigla daw lumaki ang apoy. At kahit malayo na sila, rinig nila ang pagsabog ng sasakyan ng mga pinsan ko. Mabait talaga ang Diyos sa amin, Elena. Mukhang kung hindi umapoy ang kanilang sasakyan, baka patay na rin ako. Sinabi ko na wala akong kinukuha sa iyo. Bagkus ka ako nagdala ako ng grocery at kinukumusta ka lamang. Pero ayaw nilang maniwala. Nakakatakot ang kanilang mukha, Elena. Mag-iingat ka ha at magdasal ka palagi. Uwi ka ng pinsan ng mama na umiiyak sa pag-aalala sa kalagayan ko. Sinabi ko na lang na ligtas ako sa bahay ko at huwag na nila akong isipin. May isa pang pangyayari na mahiwaga para sa akin. Napansin ng mga magsasaka na may mga sasakyan din na nakikita sila malapit sa lupain ko. Sa kanilang sinabing itsura ng may-ari ng sasakyan, ang kapatid ng papa ang kanilang isinilarawan sa akin. Ang ibig sabihin lang, balak na rin nila akong lapitan kung saan na ako nakatira. Hanggang sa natamaan na ako ng anxiety at depression. Lahat ng maririnig kong ugong ng sasakyan, natatakot na ako. Pero ang Nay Eva agad itong nasa tabi ko. Hihilutin niya ang ulo ko hanggang makatulog na ako. Hindi na rin ako bata noon. Nasa 40 pataas na ako noon. At sobrang stress na nang ginagawa sa akin ng side ni papa. Nasa kanila na lahat ang pera ng mama at papa at milyon ang halaga. Ano pa kaya ang gusto nila? Porket hindi ako nalaban, gusto pa nilang makuha ang lupain ko. Nagpaplano sila, kaya nagmamanman sa malapit sa aking lupain. At doon ako natatakot.
Doon ako nagkaroon ng anxiety. Malawak na highway kasi ang papasok sa pagmamay-ari kong lupain. At kayang-kaya nila akong pasukin at gawa ng masama. Dasal ako ng dasal sa Diyos na tama na. Tumataas na ang blood pressure ko at nagkakasakit na rin. Ayoko ng ganong buhay. Dinadaing ko lahat kay na Eva ang aking takot. At kita ko sa kanyang mga mata ang galit sa mga tiyuhin at pinsan ko. Isa pa yon sa kinakatakutan ko. Dahil nga duda ako sa katauhan ng na Eva. Baka kung anong gawin ito sa mga tiyuhin ko. At lalong lalala ang gulo. Alam kong may kakayahan ang Nay Eva. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang galit. Hanggang isang araw, humahangos ang aking tauhan sa maisan. Nakita daw nila ang dalawang sasakyan ng tiyuhin ko na nasa ilalim ng tulay at wasak na wasak. Para daw itong nahulog sa tulay at hinanap daw nila ang mga sakay. Wala daw silang makitang tao sa loob ng sasakyan. Durog na durog po, Ma'am Elena. Yun din po yung mga sasakyang nakita namin noon. At sabi mo nga, tiyuhin mo sila. Sa mamahaling sasakyan, matandang lalaki ang sakay. At sa ordinaryong kotse, parang dalawa pong kabataan na parehong lalaki. Naku ma'am, durog na durog po pareho ang sasakyan. Hindi pa nga kami tapos mag-usap. May dumating na tao ng barangay. Mga tanod at kagawad daw sila. At sinabing nasa ospital ang tiyuhin ko at ang dalawang anak nito. Ma'am, ayon sa report ng pulis, nagpakilala daw po na tiyuhin mo ang matandang lalaki na nawalan daw po ng preno ang tiyuhin mo. Dahil may mga malalaki daw pong kalabaw at kabayo sa highway. Nasa 10 daw po ang bilang nila. Sabi ko nga po, imposible naman na may mga malalaking kalabaw at kabayo sa lugar natin. At ang dami naman noon. Yun daw po, nawalan sila ng preno dahil hinabol daw po sila ng malalaking hayop na iyon. Bakit kasi lagi silang nandito sa bukid? Ano ang sadya nila sa akin? Ayan na yata ang karma nila. Pakisabi po kay Kapitan, wala akong alam sa agenda ng tiyuhin ko. At pakisabi din kay Kapitan, nakablatter ang mga tiyuhin ko sa pulis dahil sila ang pumatay sa mama ko. Ayaw kong makita ang mga yon. Respeto na lang po. Naunawaan naman ng mga tanod at kagawad ng barangay ang mga sinasabi ko. At iginagalang nila ang privacy ko. Umalis na sila at hindi na bumalik. May mga nagparating sa akin ng balita na naputulan daw ng paa ang tiyuhin ko. Lagi daw itong sumisigaw na may maligno sa bukid at lagi daw itong binabangungot. Ang mga pinsan ko daw naman ay inalayo muna sa bayan namin dahil nakailang labas-masok daw sa mental hospital at lagi daw ding bukang bibig ay may mga engkanto daw sa bukid na malapit sa lupain ko. Akala naman namin ni Nay Eva ay ayos na ang lahat at matatahimik na ako. Hindi naman ako masamang tao at naaawa din ako sa nangyari sa kanila. Sinugod naman ako ng kanilang mga asawa at iba ko pang mga pinsan. Pinalabas nila na pinakukulam ko daw ang tiyuhin ko at mga pinsan. Elena, demonyo ka. Anong ginawa mo kay Itay at sa asawa ko ha? Pinakukulam mo sila ano? Inggit ka kasi sa amin dahil kompleto ang pamilya namin. Gagantihan ka namin. Ipapakulam din kita. Hindi naman sila napasok sa bakuran ko at nagsisigaw sila sa labas ng bakod ko. At ang mga aso ko'y galit na galit sa mga ito. Marami silang magkakasama at mga kababaihan lamang ang mga ito. Bilang kamag-anak, lumabas ako at kinausap ko sila ng mahinahon. Bakit ganon? Nung namatay ang papa at mama ko, sinugod ko ba kayo? Kahit may ebidensya ako na ang tatay mo ang pumatay sa mama ko. May narinig ba kayo sa akin? Inggit ba kamo? Saan ako maiinggit sa tatay mong mamamatay tao? Dalawa ang pinatay ng tatay mo. Baka lang kasi hindi mo alam. Lakas ng loob niyo na sugurin ako dito.
habang nagpapakasarap kayo sa pera ng papa ko. Sige, patunayan nyo. Patunayan mo na pinakulam ko ang tatay at asawa mo. At patutunayan ko sa korte na mamamatay tao kayo. Wika ko habang nagtataka ako dahil umuorong sila papalayo sa bakuran ko. Nagtataka ako kasi parang natatakot sila sa aso ko at kita ko ang mukha nila na takot talaga. Lumilingon naman ako sa bakuran ko. Ang 3 aso ko lang naman ang nasa likuran ko. Matatapang at galit na galit ang mga ito. Sa isip ko na lang, natakot siguro sa mga aso ko. Ang lalaki ng aso, takbo! Demonyo ka talaga, Elena! Sigaw ng pinsan ko at nagtatatakbo na sila pabalik sa kanilang sasakyan. Napaisip ako, hindi naman malaki ang 3 aso ko na bigay ng mga tauhan ko sa maisan. Bakit naman ganun na lang ang takot nila? Bumalik na ako sa bahay ko at nahagip ng mga mata ko ang Nay Eva. Naglalakad ito papalayo at mula noon nagduda na ako kay Nay Eva. Dahil nga duda na ako kay Nay Eva, iniisip ko kasing kagagawa niya ang lahat. Kaya araw-araw, kinukulit ko siya. Sabi ko sa kanya magtapat na. Baka may magic siya o kapangyarihan. Nay Eva, sige na. Ayaw mo ba talagang magtapat sa akin? Alam ko, Nay, tinutulungan mo ako. Tsaka, Nay, bakit hindi mo ako sinasama sa bahay niyo? Mukhang dapat mo nang malaman, anak. Baka sakali, maunawaan mo at hindi mo kami katakutan. Sana nga hindi magbago ang tingin mo sa amin ng Tay Oro mo. Medyo natatakot ako sa binanggit ni Inay Eva. Pero iniisip ko hanggang kailan ako mag-iisip ng kung ano-ano tungkol sa kanilang pagkatao. Nay, sige na po. Ano po ba ang dapat kong malaman? Ang totoo niyan, anak, hindi kami tunay na tao. Napaurong ako at namutla. Pero kita kong may parang hangin na sumampal sa mukha ko. Para bang inihanda ako sa lahat ng maririnig ko kay Nay Eva. At nawala ang takot ko. Anak, kami ay mga lahing arpa. Mga engkantong namumuhay dito sa kabundukan niyo. Kami ang nakatalagang mag-alaga ng mga bundok na ginawa ni Bathala. Nag-aalaga din kami ng aming mga hayop at dito namin pinalalaki ang mga ito. Marami na kaming natulungang kagaya mo, anak. Kasama yan sa misyon namin dito sa mundo niyo. Marami kami dito, anak. Halos ang ilan sa mga tauhan mo sa maisan ay kalahi ko. Ang iba taong engkanto na namumuhay kasama ninyo. At galit kami sa mga taong ganid. At ang dinidyos ay salapi. Hindi ko maunawaan pero para bang okay lang ang mga sinasabi ni Nay Eva. Parang ang pakiramdam ko ay matagal ko nang alam. Ang lahat at hindi man lang ako nagulat sa aking narinig. Nay Eva, ano ang ginawa niyo sa akin? Bakit parang okay lang sa akin ang lahat? Hindi po ako natatakot sa inyo. Ang hiwaga po, Nay. Ginamitan kita ng salamangka, anak, upang madali mo kaming maunawaan. Iwasan mo na lang ikwento sa iba para na rin sa kapakanan mo. Dahil ikaw lang ang nakakakita sa amin. Salamat, Nay. Ngayon, alam kong ligtas na ako at hindi nga ako nagkamali. Ikaw ang tumulong sa akin. Buhat nga noon, patuloy lang ang buhay ko. Ang ibang taong engkanto ay namumuhay sa kabundukan at nakakababa ng kabayanan. Si Nanay Eva naman, may malaking puno silang pinapasukan at nilalabasan. Malapit lang ito sa aking lupain at nahahagip na mga mata ko ang kanilang mga alagang hayop na hindi naman iba sa anyo ng mga hayop na mga tao. Kakaiba nga lang ang kanilang laki at halos doble ang laki at sukat ng mga ordinaryong tao. Libong taon na ang kanilang edad at maedad na talaga ang mag-asawang Oro. Pero kaya pa daw nila akong gabayan kahit daang taon pa ito.
Sinabi sa akin ni na Eva, dumating na ang inihintay kong sandali. Nabalitaan kong nasunugan ng bahay ang ilang kapatid ng papa. Nalugi ang kanilang negosyo at naghirap ang mga buhay. Dinapuan ng malalang sakit ang mga pinsan ko at isa-isa nang namamatay ang mga kapatid ng papa ko. Ilang beses na nagpahatid ng liham sa akin ang iba kong pinsan na para bang may patago sila sa akin. May karapatan daw sila sa lupain ko dahil kay lolo daw naman ito. Sinasagot ko sila na noong hatian ng mana. Walang tumanggap ng lupa sa bukid at ang gusto nila lahat ay sa kabayanan. Kaya ang papa ko na lang ang nagsakripisyo para wala ng gulo. Minahal ni papa ang lupain sa bukid at hindi niya ito ikinahiya na yun lang ang namana niya sa lolo ko. Maging ako ay minahal at inaalagaan din ang lupain na kahit hindi ko alam paano ba mamuhay sa bukirin. Kaya hinamon ko muli sila na magdemanda at lalabanan ko kako sila. Wala kako silang makakuha sa akin dahil ang buhay ng mga magulang ko kinuha na nila sa akin. Matanda na rin ako at mabuti pa nga sila. Nararanasan nila ang buhay na mapayapa at masagana. Kumpara sa buhay kong mula pagkabata, puro pasakit na lang ang aking nararanasan. Kaya siguro pati mga elemento ay naaawa na sa akin. Kaya kailangan kong ipagpatuloy ang buhay. Baka may misyon pa ako. At kahit naging matandang dalaga na ako, kakayanin kong mag-isa alang-alang sa naiwan sa akin ni papa at mama. Mas pinalawak ko ang aking taniman ng mais at nagdagdag pa ako ng iba pang taniman ng mangga. Hanggang mangdagdag pa ako ng mga trabahador. Mas maraming magsasaka ang aking nagabayan ang buhay. Hindi ko din alam ang ginagawa ng ikalawa kong magulang na hindi ko kagayang mortal. Ang Nay Eva at Tay Oro. Alam kong may ginagawa sila, kaya ang taniman ko ng mangga ay napakayabong at kay gaganda ng bunga at nakakapagtaka na ang bilis na mga itong lumaki. Nakilala na ako sa bayan ko bilang negosyante at kilala na ang aking manggahan. Sa akin kumukuha ang mga pabrika ng dried mango sa Cebu at iba pang panig ng Kabisayaan. Oo, naging negosyante ako at nagkaroon ako ng mga maraming sasakyan. Anak ka nga ng Mama Elena mo. Negosyante ka talaga ng isilang. Marami kang natutulungang magsasaka. Paano ka tumatagal mag-isa sa bukid? Hindi ka ba nagkakasakit? Ingatan mo ang kalusugan mo ha. Lagi mong tatandaan, ang side ng mama mo ay mahal na mahal ka. Kahit ang ibang pinsan ng mama mo ay wala na, kami ay nananatili dito. Dadalawin ka tiya palagi. Yan ang laging natatanggap kong mensahe mula sa mga kamag-anak ko sa side ng mama. Naiiyak na lamang ako dahil kahit minalas ako sa side ni papa, meron pa rin akong kadugo na inaalala ako. Senior citizen na ako ngayon at tama ang mga kamag-anak ng mama. Hindi ako nagkakasakit dahil makaramdam lang ako ng konting sakit ng ulo. Agad nasa bahay ang Nay Eva ko. Hinihilot niya ang ulo ko at may pinapainom siya sa aking katas ng prutas na lagi akong inaantok. At paggising ko, ayos na ang lahat. Gigising akong may sariwang prutas at lutong ulam na fresh mula ilog at kay sagana sa masustansyang pagkain ang inihahanda sa akin ng ikalawa kong ina. Wala na akong mahihiling pa ngayon. Lalo akong lumalakas at kahit 60 na ako. Ano pa ba ang mahihiling ko sa Diyos? Ngunit isang umaga, nakatanggap ako ng balita mula sa mga kakilala ng pamilya ko. Magsasanla daw ng lupain ko. At may hawak din daw ng titulo ng papa ko. Kaya lang hindi nila alam na ilipat na ito sa pangalan ko. Nalulungkot ako dahil ang mga pinsan kong hirapan na sa buhay. Nagpipilit na magawan muli ako ng masama. Alam kong may gagawin na naman ang Nay Eva. Kaya sinabihan ko itong tama na. Wala nang laban ang mga pinsan ko. Nabuking naman agad ng pinagsanlahan nila ang titulong peke na hawak nila. At agad naman silang isinumbong sa mga pulis.
Narimata rin daw ang kanilang namanang property sa kabayanan. Kaya hirap na sila sa kanilang buhay. Dahil may mga kabataang nadadamay, nag-abot ako ng tulong sa mga kabataan sa side ni Papa. Halos lumuluha sila at halos lumuhuluhod sila sa aking harapan sa pagpapasalamat. May ilang property ang nakaya ko pang tubusin at sinabi ko sa kanila, huling tulong ko na iyon sa kanila. Napakabuti mo, anak. Hindi ako nagkamali ng basa sa aura mo noon. Tandang-tanda ko pa ang lahat, anak. Pumunta kayo ng papa mo sa bukid at nakita ko ang linis ng inyong budhe. Nakita ko rin na maikli na ang buhay ng papa mo noon. Kaya agad kitang ginabayan mula noon. Hanggang panaginip, dinadalaw kita at nakakausap mo ako sa isipan. Ngayon, anak, hanggat binubuhay ka pa ng bathala natin, mananatili ako sa tabi mo. Napayakap ako sa aking ikalawang ina. Kung hindi ko sila nakilala, paano na ako ngayon? Hanggat humihinga pa ako, magsasama kami at tutulong pa ako sa mga mahihirap kong kabarangay. Yung iba nga ay hindi makapaniwala sa akin. Kasi kung titignan daw ako ay parang hindi senior citizen. Parang nasa 40 pa. Hanggang sa ngayon nananatili ako sa aking bukirin. Mas marami na akong nakikita na kalahi ni Nay Eva. Lahat sila mababait at lahat sila welcome sa bahay ko. Nagsisimula na rin ako managinip. Nakasama sila sa mundo nila. Kay babait ng lahi ni Nanay Eva at ang kanilang presensya ay nakakagaan ng pakaramdam. Hanggang ngayon po, 2025, nandito pa rin ako sa akong mga kabukiran. Malakas at kahit kailan, hindi nakakaramdam ng sakit at lungkot. Dahil masaya kaming nagsasalo-salo ng mga magsasaka na kahit hindi ko sila kadugo, pinaramdam nila sa akin na kapamilya nila ako. Si Nay Eva hindi pa rin nagbabago. Pinagluluto pa rin niya ako pag dumarating siya sa aking kubo. At may kasama na siyang ibang nilalang. At sanay na ako sa kanilang anyo. Sa mga masusugid na mga tagapakinig, di ba kayo nagtataka na may mga nakikita kayong magagarang bahay o nag-iisang nakatayong malamansyon na bahay sa bundok? Iniisip niyo kung paano ito tinayo, no? Ako lang ang nakakaalam nun. Hanggang dito na lang po, Sir Casper, at gusto kong sabihin sa inyo na nasa ibang bahagi ng Chocolate Hills, may iba't ibang klase ng elemento. May masama at may mabuti. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Lalong-lalo na sa mga kababayan ko ng Bohol, mag-iingat po kayo. Dahil may sakit na paparating. Sana lang ay sa hayop ito tatama, lalo na ang hayop na paborito nating ulamin pag piyesta. Wakas.